Magandang araw! Sa videong ito ay tatalakay natin ang ika-6 na leksyon sa Araling Panlipunan, ika-6 na baitang unang markahan. Ang pamagatang leksyon ay ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang i-press ang subscribe button upang ma-notify ka sa susunod na mga aralin. Nang ang bansa ay lumaya sa mga kamay ng Espanyol, sumunod namang sumakop ang mga Amerikano. Ilang taon din tayong napasakamay sa pamamahala ng Amerikano. Ngayon ay tunghayan natin ang ilan sa mga pangyayari na nagbigay daan sa digmaang Pilipino at Amerikano. Ang unang putok ng baril sa panulukan ng Calle Sosiego at Silencio sa Santa Mesa District, Maynila. Noong February 4, 1899, tinawag itong insureksyon ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Pinalitan ito ng mga historiador na Pilipino ng Philippine-American War sapagkat ang Estados Unidos noon ay nakipaglaban na sa isang republika, ang Republika ng Pilipinas sa Malolos. Noong gabi ng February 4, 1899, isang Amerikanong may dugong Ingles na si Private William Walter Grayson ay nakakita ng isang Pilipinong naglakad malapit sa tinawag na Black House 7 sa Calle Silencio, pagitan ng Sosiego sa Santa Mesa, Maynila. Si Corporal Anastasio Felix ng 4th Company, Batalyong Morong, ang unang tinamaan ng bala. Nagkabarila na ang mga pwersang Pilipino at Amerikano na nagmula sa direksyon ng San Juan del Monte. Sa pagkakasaad sa wikang Tagalog, noong ika-4 ng Pebrero, 1899, ganap na ika-9 ng gabi, ipinutok ni Private William Walter Grayson ang baril, hudyat ng panimula ng digmaang Pilipino at Amerikano. Kinabukasan sa tulay ng San Juan at iba pang mga lugar sa Maynila at mga kalapit na lugar, tumindi na ang bakbakan. Ang daming namatay dahil pinakalat ng mga Amerikano na tayong mga Pilipino ang unang nagpaputok ng baril. Sa pamamagitan ng Board Resolution 7, Series of 2003, ipinalipat ng National Historical Institute ang marker mula sa tulay ng San Juan, na siyang matagal na paniniwala ng mga Pilipino na dito nangyari ang unang putok ng baril, hudyat ng Pilipino at Amerikano digmaan, papunta sa panulukan ng Calle Sosiego at Calle Silencio sa Maynila. Noong February 6, 1899, niratipika ang Tratado ng Paris sa Kongreso ng Estados Unidos at naging legal sa mga Amerikano ang pananakop nila sa Pilipinas. Ito ang nagsimula ng isang digmaan na kumitil ng tinatayang 200,000 na mga Pilipino. Ang labanan sa Pasong Tirad. Ang labanan sa Pasong Tirad ay isa sa mga labanan ng Pilipino at Amerikano, kung saan ang namuno sa mga Pilipino ay si General Gregorio del Pilar. Noong Disyembre 2, 1899, pinatakas ni General Gregorio del Pilar si General Emilio Aguinaldo sa kamay ng mga Amerikano. Mahigit 100 sundalo ang nakipaglaban sa mga Amerikanong sundalo na tinatawag na sharpshooters dahil sa galing nilang humawak at gumamit ng armas tulad ng mga baril. Mahigit 50 sundalo naman ang namatay kasama na si General Gregorio del Pilar. Pero dinakip pa rin siya ng mga Amerikano. Ang Balaniga Massacre. Sa Balaniga, Samar noong Setyembre 28, 1901 ay patuloy na lumaban ang mga revolusyonaryong Pilipino. Sila ay nagtagumpay laban sa mga Amerikanong mananakop sa pangunguna ni General Vicente Lucban. Sinuportahan ng mga taong bayan ng Balaniga ang mga revolusyonaryo. Ang tagumpay nila laban sa mga mananakop ay nagpakita ng kagitingan at lubos na pagmamahal sa ating kalayaan at sa bayan. Sa paningin ng mga Amerikano, ang naganap ay isang masaker dahil namatay ang 46 na sundalong Amerikano. Nang gumanti ang mga Amerikano, binasaker nila ang mga taga-Samar at kinuha ang Balaniga Bells bilang war trophies. Ito ang Balaniga Bell. Ito ay isa sa naging alaala sa nangyaring Balaniga Massacre. Sa ilang taong hawak ng mga Amerikano ang mga kampana,
ay naibalik rin ito sa Pilipinas noong 2018. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-comment na rin sa videong ito. Maraming salamat po.